Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Asahan na ang pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Sa abiso ng Manila Electric Company o Meralco, ang pagbaba sa singil ay dahil sa implementasyon ng utay-utay na koleksyon ng mga singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Una nang inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng dagdag singil ngayong buwan, pero nagbago ito matapos maglabas ng bagong utos ang Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng distribution utility at electric cooperative na hatiin sa loob ng 4 na buwan simula Hunyo hanggang Setyembre ang koleksyon sa WESM charges. Dahil dito, nasa piso at 76 na sentimo kada kilowatt hour ang bawat singil sa kuryente na ipatutupad ng Meralco ngayong Hulyo sa halip na 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil na una nang inanunsyo. Ito ay katumbas ng 372 piso na bawas singil sa kuryente ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Humingi naman ng pag-unawa ang Meralco sa mga customer nito sa delayed na electric bills ngayong Hunyo dahil kinailangang ipatupad ang utos ng ERC. Pagtiyak pa ng Meralco na kanilang palalawigin ang due date sa pagbabayad ng electricity bill. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Nara Technology Park Development Incorporated na mamumuhunan sila ng nasa 2.71 bilyong dolyar para sa isang 300 megawatt hyperscale data center hub na itatayo sa Capas sa lalawigan ng Tarlac. Nitong nakarang linggo, pumirma ng isang lease agreement sa probinsya ng Tarlac para sa isang 47 ektaryang kalupaan kung saan balak itayo ng kumpanya ang hyperscale data center na makukumpleto sa pamamagitan ng 3 phase na may 100 megawatts bawat isa. Sinabi ni Nara Managing Director William Johnson na inaasahan ng kumpanya na gumasos ng nasa 870 milyong dolyar kada phase ng data center habang may karagdagang 35 milyong dolyar para sa pagsasaayos ng daan. Ayon kay Johnson, hindi kasama sa 2.71 bilyong dolyar ang gastusin para makamtan ang layunin na 100% na pinapagana ng renewable energy sa loob ng 5 taon. Inaasahan na itatayo ang data center hub sa Clark Science City sa Capas, Tarlac. Sinabi ni Johnson na magandang lokasyon ang New Clark City dahil maraming kalupaan doon na malaking hamon sa Kalakhang, Maynila at dahil malapit din ang lugar sa National Capital Region o NCR. Inaasahan na makakagawa ang proyekto ng 1,500 trabaho kasama na ang pagpapagawa nito. Kapag natapos na ito, kukuha ang data center hub ng nasa 200 highly skilled workers sa larangan ng information technology operations, maintenance, cybersecurity at iba pang larangan ng trabaho. Inaasahan na ang unang phase ng proyekto ay magiging fully commercially operational sa ika-4 na quarter ng taong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng isang port development and industrial complex na may puhunan na nasa mahigit 3 bilyong piso ang itatayo sa isang 7 ektaryang kalupaan sa Lemery sa lalawigan ng Batangas na ilalagay ang isang cement silo at oil storage facility para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Ferdinand Co, ang presidente ng Sinisian Lemery Batangas Port and Industrial Park Corporation, na ang 7 ektaryang complex ay may 3 mahalagang bahagi: ang Sinisian Lemery Batangas Port and Industrial Park,
ang Lemery Cement Silo Tank at Lemery Oil Terminal. Ang bawat isang bahagi ng proyekto ay may puhunan ng mahigit 1 bilyong piso. Ayon kay Ko, ang lalim ng port ay nasa 15 metro at kaya nito ang Panamax-size oil tankers at cargo ships. Ang cement silo naman ay kayang lagyan ng nasa 60,000 metriko tonelada ng semento. Samantala, ang oil terminal naman ay may storage capacity na mahigit 100 at 70 milyong litro at sinabi ni Ko na ang Unioil Petroleum Incorporated ay isa sa mga client ng Lemery Oil Terminal. Kapag nagsimula na itong proyekto, inaasahan na makakapagbigay ito ng 200 panibagong trabaho na posibleng magbukas sa unang bahagi ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.